Mabibigla umano ang bayan, sino ang may-ari ng illegal na pugo sa Purak at sino rin ang at ano ang link nito doon sa pugo din doon kay Guo sa Bamban. Mga kabunyog yung term na yan na mabibigla umano ang sambayan, ang mamamayan o ang sambayanan, hindi galing sa akin. Diyan mismo sa official ng PAOK, yung Presidential Anti-Organized Crime Task Force Alam niyo mga kabunyog, mayroong isang ahensya bago ito eh. Kasi grabe na yung organized crime. Organized crime. Yung mga organisadong krimen sa Pilipinas at actually sa buong mundo. Yan ang ano talaga eh. Yan na yung trend. Kaya nagkaroon ng isang task force o grupo o tanggapan ng gobyerno na para labanan yan. Kaya anti-organized crime. PAOCC. Presidential Anti-Organized Crime. Council ba yan? So ngayon mga kabunyog, itong spokesperson mismo ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Council, ito mismo ang nagsabi na mabibigla ang bayan kapag nalaman, kasi parang ipapaalam sa darating na mga araw, kasi yung ni-raid na Pogo sa Porac, Pampanga, mga kabunyog, malaki ang kaugnayan doon sa matagal na nating pinag-uusapan na illegal na Pogo naman, controversial na Pogo, doon naman sa Banban, yung kay Alice Guo. So ito na, napagkukonek-konek na. Di ba nung isang araw, nabigla nga ako yung title ng balita. Balita ito ng mainstream media, hindi ng vlogger Ay ako naman pagkabalita ng social media ay ng mainstream media, kapag ang title niyan maingat diyan sa pagta-title nila kasi siyempre ano yan mainstream media yan. Mayroon niyang ethical journalism na sinusunod. Ngayon, ang title ng balita sa mainstream media, pinakamasamang illegal na pugo daw. Pinaka-notoryoso na illegal na pugo sa buong Pilipinas. Yung ni-raid nung isang araw sa Porac, Pampanga. Nasubaybayan ba natin ito mga kabunyog? Kasi nakakonsentrate tayo doon sa doon sa kay Alice Guo sa Bamban, Tarlac Pero itong sa Porac, Pampanga na ni-raid nung isang araw, matindi pala to mga kabunyog. Grabe daw ang patayan na nangyari doon. May mga video na pinakita na mayroong mga doon, mga foreign nationals, mga Chinese karamihan na sinasaktan, tinutorture. Mayroong sabi na yung nasa video na yon na tinutorture ay patay. Pinatay at nakrinimate na lang. Grabe mga kabunyog. Kaya sinasabi nga na ito yung pogo na yan sa Porac, Pampanga, yung pogo na yan ay ang pinaka-notoryoso daw in terms ng mga pag-torture, pangingidnap, patayan. Kaya lang parang lumalabas ngayon, hindi parang based sa mga ebidensyang nakuha mula sa mga raid, malaki ang ugnayan at may mga ebidensya ng ugnayan ng may-ari ng illegal na pugo doon sa Bamban, Tarlac, yung kay Alice Guo. Ibig sabihin, may mga kasusyo si Alice Guo. O baka si Alice Guo mismo kasusyo rin doon sa Bamban, Tarlac. I-announce daw sa darating na araw. Abangan natin yan mga kabunyog. Abangan natin yan. So grabe itong mga nare-reveal dito mga kabunyog. Mamaya ipapanood ko sa inyo kasi hindi naman nagka-copyright itong UNTV. Ipapanood ko to sa inyo. Yang sinabi mismo ng official ng Presidential Anti-Organized Crime. Sinabi niya mismo, niya mismo galing na bibig. Sabi niya mismo, mabibigla ang bayan kapag nalaman na kung sino ang talagang may-ari ng illegal na pogo sa Porac, Pampanga na ni-raid nung isang araw at ng illegal na pogo din doon sa Bamban. Yun, abangan natin to.
Pero mga kabunyog, sa mga nangyayaring ito, talagang bakit hindi pa binaban ang pogo na yan? Grabe na. At bakit hindi panagutin sila Duterte diyan? Sa totoo lang, itong mga pinag-uusapan natin, itong mga pinsala sa bayan ng pogo na to, kila Duterte to. Ha? Oh, Presidential Anti-Organized Crime Commission, kaya PAOC PAOCC. Ang malinaw dito mga kabunyog, mga kababayan, okay na, lumilitaw na ito palang pinaka-masamang illegal na pogo sa bansa. Kasi sila ang nagdeklara na ang pinaka-notoryoso. Hindi po ako ang naglagay ng diyan, na yan ang pinaka-notoryosong ipakita ko nga ang ating alam nyo, gusto ko kasi may ebidensya akong pinapakita may ebidensya akong pinapakita kasi masama naman yung abogado pa naman ako, professor ako, hindi po ako basta-basta nagbabalita nang wala naman tayong ebidensya. Katulad niyan. Napanood nyo naman. Ang titulo ko, mabibigla umano ang bayan kapag nalaman na kung sino ba ang tunay na may-ari ng illegal na pugo sa Purak. Ang link nito naman sa illegal na pugo rin sa Bamban. Hindi po ako ang nagsabi niyan. Yung spokesperson po ng PAOK. Kaya ibig sabihin po mga kabunyog, mga kababayan, kinukumpirma na talaga ngayon ng mismong mga officials ng gobyerno. Itong PAOK na talagang grabe ang nangyayari dito sa mga pugo na ito. Ngayon ang tanong dyan mga kabunyog, bakit hindi pa yan binaban? Ito, sasaludo na talaga ako dito kay PBBM kapag binan niya na ito. Kung si Duterte noon, anong sabi ni Duterte noon? Nung pinagdidebatehan ang Pogo, marami nang nagkukontra noon, kasama na tayo sa kumukontra noon sa mga Pogo na ito Anong sabi ni Duterte noon? Sabi niya, ang magagarantiya na yung mga Pogo na yan, makakabuti yan sa bayan. At kailangan illegalize na yung Pogo na yan. O ngayon, anong ginawa ng mga senador? Kasi sinabi na ni Duterte, illegalize daw yung mga Pogo na yan. So naglabas ng batas ng pagliligalisa ng mga Pogo. Pero tayo, nagsabi na noon, hindi maganda ang idudulot ng Pogo na yan sa bansa natin. So ngayon, naglalabasan na. Naglalabasan na. Pinasok na tayo ng organized crime. Bakit ang nag-iimbestiga nito ay Presidential Anti-Organized Crime Commission? Anti-organized crime. Kasi tingnan nyo mga kabunyog, anong lumabas doon sa Bamban Tarlac? Kung ang mga co-incorporators ni Alice Guo, ibig sabihin yung may-ari ng Pogo doon sa Bamban Tarlac, si Alice Guo. Pero saan galing ang mga pera niya? Galing sa mga kasosyo niya, incorporators nung Baufo. Sino-sino yon? Mga wanted sa Singapore, sa money laundering. Ibig sabihin, ang pera, pag sinabi mga kabunyog money laundering, ililiw ko lang yan. Ang Pilipinas, mayroon na rin tayong anti-money laundering. Bakit may money laundering? Laundering, ibig sabihin laundry, paghugas, taglaba, linalabahan ang pera. Anong ibig sabihin ng nilalabahan ng pera? Sa ngayon kasi, sa dami ng krimen sa mundo, maraming pera galing sa mga krimen, sa mga illegal na aktibidad. Drugs, mga illegal na pasugalan, prostitution, kung kidnapping, kung ano-anong mga illegal na aktibidad na napakaraming pera. Napakaraming pera. Ngayon, yung mga pera na yan galing sa mga krimen, mga sindikatong kriminal, kung ano-anong mga criminal activities, ang pera na yan ay nilolonder, hinuhuga, linalabahan, ini-invest sa ibang investment na legal. O halimbawa, yung mga perang galing sa mga illegal na aktibidad, ang ginagawa ng mga kriminal, yung mga involved sa criminal syndicates, ini-invest sa mga legal na mga negosyo. O halimbawa sa Pilipinas, dahil ginawa na ni Duterte legal ang Pogo, at ito namang mga senador na ito,
Itong mga senador naman ay kaagad-agad naman nagpasa ng batas na nagli-legalize ng pogo. Illegal na ang pogo sa Pilipinas. So anong ginawa ng mga sindikato galing sa ibang bansa? Oh, ininvest nila sa Pilipinas. Oh, kaya ang nangyari, yung pera nilang galing sa mga illegal activities, ininvest sa Pilipinas, legal ang pogo sa Pilipinas, yan ang sinatawag na money laundering. Nahuhugasan, nalalabahan yung pera, nagiging legal. Yung illegal na pera, yung galing sa illegal na pera, yung mga pera na galing sa mga illegal activities, criminal syndicates, na i-invest sa mga legal na mga transactions, nagiging legal siya. Yan ang nangyari. Kaya inorganize yung Presidential Anti-Organized Crime Commission. So ngayon, anong lumalabas? Doon sa pugo ng Bamban, anong lumalabas doon? Si Alice Guo, nang tinanong siya, alam mo ba na itong mga co-incorporators mo ay may mga kasong money laundering sa Singapore? Sabi niya, hindi niya alam. Nalaman niya lang daw ng pinost na ni Senadora Risa Hontiveros yan. Sabi. So ngayon, ano na naman ang na-reveal? Doon sa ni-raid na pogo sa Purak, ang pinaka-notoryusong, pinakamasamang illegal na pogo daw sa Pilipinas, ayon sa PAOK, ang mga investors doon, ang mga incorporators doon, ang mga may-ari noon, may connection din sa mga may-ari ng pogo sa Bamban. O, yan ang lumalabas. Sabi ni Manila Star Talks, Attorney, sino daw ang may-ari ng pugo sa Purak? Wala pa. Latest news pa lang yan ngayon. Ano pa lang. Ibig sabihin, baka bukas ilabas na nitong spokesperson na ito ng PAOK. So mga kabunyoga, lumilitaw na dito, nakakaawa. Actually mga kabunyog, yung nangyari doon sa Purak, doon sa Purak, nung ni-raid nung isang araw, tapos ni-raid uli kahapon yata yun o kanina. Kasi nung ni-raid nung isang araw, marami pa silang hindi napasok na mga bahagi. Kasi yung search warrant na binigay ng korte ng Bulacan, binawi nung judge. Kaya nga 'di ba, lumabas yung balita na sabi ni Senador Gatchalian, hindi malayo na mismong ang mga huwes, ang judiciary ay na rin, napasok na rin ang mga criminal syndicates. Ibig sabihin, kasi nakapagtataka, bakit binawi yung search warrant? Kaya hindi napasok Napasok kanina na lang. Kanina na lang. May nag-apply na naman sila ng bagong search warrant pero sa Pampanga na. Kaya lang, pag nalaman na ni-raid yung ibang building ng compound doon sa Purak, South Lucky South 99, nang ni-raid yon, tapos hindi napasok yung iba kasi wala naman sa search warrant yung mga ibang lugar. So hindi nila napasok yon. Nung makakuha sila ng search warrant sa Pampanga, wala na. Pero mga kabunyog, nakikita niyo ba yung video nung lalaking lumalakad, nakapusas siya sa frame ng bed ng kama para lang makatakas siya kasi nakapusas nga siya, hindi niya matanggal yung pusas niya. Dala-dala niya yung frame ng bed. Mga kabunyog, ganyan ang nangyayari dito sa mga pogo na to. Kaya talagang grabe na ang sabi nga sa balita, marami nang napatay diyan sa pogo na yan, hindi naman na nalalaman. Kasi wala namang pumapasok diyan sa mga pogo na yan. Kung mga may-ari niyan, mga Chinese na mga Chinese na involved din sa mga ganyang transaksyon. Ganyang transaksyon. Sa totoo lang, itong mga pogo na to, kagagawan kasi talaga to ni Duterte. Sar, salamat kay Dennis Ubusan din, salamat sa pag-send ng donations. Mga kabunyog, nung panahon kasi ni Duterte, pinabuelo talaga ito. Irene Kamuning, ay Kaminong, salamat sa pag-send ng donation. Ngayon mga kabunyog, nung panahon ni Duterte, pinabuelo ito. Ito namang mga senador na to, actually, yan nga si Gatchalian, kumukontra ngayon sa Pogo. Kasama siya dyan sa mga nag-approve din dyan noon. O yan na. Kaya na ngayon ang leksyon? Noong kinukontra natin yan, itong mga senador na to, inaprubahan nila yan. Kahit alam naman nila na posibleng malaking problema, pinsala ang dadalhin yan sa bayan, pero sinabi na ni Duterte na gusto niya na gawing legal ang Pogo sa Pilipinas dahil maganda raw yan sa ekonomiya.
Sabi natin hindi yan. Ngayon, nagbibigay ba yan ng maraming trabaho? Hindi. Kasi ilan yung naaresto doon sa Porac, Pampanga? 159 yata yun o 156. Ilan lang doon ang Pilipino? 27. Ibig sabihin, ang karamihan ng mga trabahador dyan galing sa China, galing sa Vietnam, galing sa Malaysia. Pero karamihan Chinese. Itong mga galing sa China ito, illegal din itong pinalusot papasok ng bansa. Walang mga visa, walang mga alien employment permit. Paano nakakalusot sa Bureau of Immigrations? Ay naaalala nyo yung unang in-expose noon ni Senadora Risa Hontiveros, yung pastillas scam? Sa halip na mag-present ng passport, ng visa, ng alien employment permit doon sa Bureau of Immigrations, pastillas, pera. Parang ano yan mga kabunyo, yan ang nangyayari. Naalala nyo yung Brad ni Duterte? Nagsisimula pa lang ang administrasyon ni Duterte. Ito hindi ito intriga. Nelver, salamat sa pag-send ng donations. Naalala nyo nung nagsisimula pa lang, ito nga, mag-quiz na naman ako dito. Kasi professor ako, mahilig ako magpa-quiz eh. Naalala nyo nung nagsisimula pa lang ang administrasyon ni Duterte, 2016? 2016. Sino ang secretary ng DOJ noon? Si Vitaliano Aguirre, Brad ni Duterte sa Lex Taliones ng San Beda. Kung Department of Justice, hawak niya ang Bureau of Immigrations. So ngayon, ang nagiging issue na noon, marami nang nakakalusot na mga Chinese, pinapalusot sa Bureau of Immigrations, nang nire-raid yung mga tanggapan at mga opisina ng mga pogo. Halimbawa doon sa Clark, yung sa Fontana doon, ni-raid yun eh. Ni-raid. Nang ni-raid yun, syempre, gustong ipa-deport ng Bureau of Immigrations yung mga ni-raid, yung mga nahuling mga Chinese na walang dokumento. Sinong doon? Bureau of Immigrations. Ngayon, inaariglo ng mga Chinese. Si Michael Yang ba yun? Sino nga ba yung nasa likod nun? Yung ni-raid na sa Fontana ba yun? Sa Fontana, ni-raid yun, tapos maraming mga Chinese na walang papeles, dokumento. Ngayon, nakikipag-ariglo sa Bureau of Immigration. Kung nakipag-usap na dalawang abogado ng Bureau of Immigrations para sa pag-ariglo na yon, kumuha sila ng 50 million. Binigay sa kanila, nakalakay sa paper bag. Sino nga yung dalawa na yon? Sige nga. Sino yung dalawa na yon na abogado ng Bureau of Immigrations? Kabrad din ni Duterte yon, yung dalawa na yon. Kaya lang, yung pala, nakatip na yon. Entrapment. Sino yon? Pugo rin yun eh. Si Michael Yang ba yun? Irene Caminong Whitelock? Oo nga, si Michael Yang. Ngayon, isinumbong na mayroong media doon na mayroong media na nagpumapil noon. Si Argusino at Robles, tama, si Noli Estrella. Mga brad yan ni Aguirre sa ni Duterte, Lex Taliones. Ngayon, sila yung kumuha ng pera. Si Argusino sa si Robles, mga abogado ng Bureau of Immigrations. Nang hawak na nila yung pera, palabas na sila, 50 million, yun, inaresto na sila. Inaresto na sila. Yan ang nahuli sila sa casino. Tama ka, Commuting 101. Argusino sa Robles. Nakakulong pa yata ngayon yan eh. Kasi ang ginawa nila para makalusot, para hindi maging plunder, binawasan yata ng 50,000 ba yun? Kasi kapag 49, ano ba yan? 49,950,000 na lang, hindi na plunder. Si Jack Lam ang doon. Tama, si Jack Lam ang involved doon. Tapos mayroong mayroong media man na involved doon. Si Subero ba yon? Si Subero yun. Yung media man na involved doon na parang nag-broker doon sa negosasyon. Tapos, hawak na yung pera, palabas na, biglang hinuli. Yan ang mga nangyari noon. Simula pa lang yan ng Pogo. 2016 pa lang yan, mga kabunyog. 2016 pa lang yan. Ngayon, 2016 yan. Simula na yan ng mga Pogo. Ano ang racket doon? 1,000 lang bang binawas? Pasensya na. Alam nyo, hindi kasi eksakto yung ko. Pero hindi, po yan? Mga nangyari po yan. Simula pa lang ng ni Duterte,
Yumayaman na yung mga nasa Bureau of Immigration. Imagine niyo yon. Kung hindi nahuli yon, 50 million doon lang sa transaction na yon. Kasi nga, paano magkakapera yung Bureau of Immigration? Ginigipit nila yung mga pogo. Siyempre, maraming illegal dyan. Walang mga dokumento. Nire-raid. Pag nire-raid, mag-aariglo. Ang laki ng arigluhan. Tingnan nyo yon, 50 million. 50 million yon. Ngayon, kung yung mga abogadong tulad ni Robles at saka ni Argusino ay involved dyan, at siyempre may kita siya doon kung hindi nahuli yon. Alangan namang si Secretary Aguirre ng DOJ, wala rin. Alangan naman sila Duterte, wala. Kaya marami dito mga kabunyog. Ngayon, ano na naman ngayon ang sinasabi ni Senador Gatchalian? Malamang kahit judiciary, mga judge, mga huwes, siguro kahit justices, justices ng Court of Appeals, baka na yan. Sabi ni Senador Gatchalian, malamang kahit ang mga ito nasa payula na ng mga organized crime na itong mga pugo na to. Kaya mga kabunyog, grabe na ang nangyayari sa Pilipinas. Grabe na ang nangyayari. At paano lumaganap ng todo itong pugo na to? Duterte. Duterte. Ngayon, nagpaplano ang kanyang anak na si Sara na maging presidente, patuloy itong pugo na to, lalo pang lalala ito. Lalo pang lalala ito mga kabunyog. Si Marcos, wala tayong ebidensya na si Marcos ay involved dito sa mga pugong ito. Kaya lang, malamang maraming mga politiko na malapit din kay Marcos ang nanginginabang sa pugo na to. Kaya hindi rin maipasara ni Marcos. Dapat nito ipasara na. Pag naipasara ito ni Marcos, pogo ban. Iban na talaga ang pogo. Mga kabunyog, sasaludo na talaga ako kay Marcos nito. So ibig sabihin, hindi na lang siya sa issue ng China magaling. Hindi na lang siya sa issue ng war on drugs. Kahit yung pogo na sinimula ni Duterte ay inaalis niya na. Yan. Kailangan na talaga yan, mga kabunyog. Kaya tayo din, suportahan din niyo ako na itong mga bagay na ito dinidiscuss ko. Kasi kailangan ng malaman ito ng ating mga kababayan. Suportahan natin ang gobyerno. Sa tingin ko kasi, hindi naman involved si Marcos dito sa pogo na to. Hindi naman siguro siya nanginginabang dito. Kaya lang, may mga official sa kanyang gabinete, maaaring may mga secretaries, maaari din kung hindi naman mga direktor o basta officials pa rin ng gobyerno na nanginginabang pa dito sa mga pogo na to. So ngayon, nahihirapan si Marcos na i-stop yung pogo kasi maraming politikong tatamaan. Maraming mga makapangyarihan na matatamaan na nagsusuporta din sa kanya. Yan. Itong issue dyan mga kabunyog. Pero kung machichik niya yan, talagang maiaano niya yung pugo na yan, malaking achievement niya ni Marcos. Political will yan. Ibig sabihin, nagawa niya ang isang bagay na hindi mo akalaing magagawa niya. Alam nyo, ako naman mga kabunyog, kilala nyo naman ako, Attorney Enzo, Attorney Ricky Tumutorgo, ang bunyog. Pag tama naman at maganda, sinusuportahan natin. Kapag ginawa yan, patronizing ang dating mo, Enzo, disimulado ka, be objective lang. Sabi ni Dakila, hindi ako, nag-aano lang ako dito kay Marcos, bakit hindi niya pa ito na ipapasara? Malinaw naman na ang mga ebidensya, nandyan na eh. Kaya lang ako talaga, sa tingin ko, alam mo naman, alam nyo naman, parang si Duterte yan mga kabunyog. Parang si Duterte yan. Di ba nung simula, mayabang si Duterte? Anong sabi ni Duterte? Ipapasara ko ang mga mining. Yang mining na yan, mapaminsala yan, destructive mining. Anong ginawa niya para patunayan na talagang ipapasara niya ang mga minahan na nakakasira ng kalikasan? Ilinagay niya sa DENR sino yan? Ano ba yan? Tulungan niyo na ako para sino nga ba yung sa DENR nung pag-upo ni Duterte? Nasa dulo na ng dila ko eh. Si Lopez. Ayan. Naalala ko rin. Si Gina Lopez. Di ba linagay ni Duterte si Gina Lopez sa DNR?
Ay kasi sabi ni Duterte, ipapasara niya yung destructive mining. Kung mining man na mag-iiral sa Pilipinas, yung matino. Pero yung destructive, ipapasara niya. So ang ginawa naman ni Gina Lopez pag upo niya, pinasara niya talaga ni Gina Lopez yung mga minahan. Lalo sa Mindanao. Ha? Yung mga minahan na pag-aari ng mga mayayaman at saka mga dayuhan, pinasara ni Gina Lopez. Yung daming sagot, perfect talaga. Okay, pasado kayo. Ramon Kalila, Noli Estrella, Lolito Pante, mga top sa klasiko to ang bilis. Anyway, pero nung bandang huli, anong ginawa ni Duterte doon? Siguro tumawag na sa kanya yung mga Chinese mining companies na sumuporta sa kanya nung tumakbo siya. Tumawag na sa kanya yung mga oligarko sa Pilipinas na tumulong sa kanya sa eleksyon niya. Isa dyan yung kapatid ni Zamora. Si Congressman Zamora ng San Juan. Ang congressman dyan si Ronnie Zamora. Ang kapatid niyan ay may-ari ng isang malaking mining company na yung building niya, yun yung ginamit na headquarters ng campaign ni Duterte. Di syempre, tinawagan na siguro si Duterte. Pinaalala sa kanya yung tulong niya naman. George, shout out. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ano yung nangyari doon? Nung bandang uli, wala nang sumusuporta kay Gina Lopez. Kahit si Duterte, kailangan ni Gina Lopez ang suporta niya kasi hindi nakakalusot si Gina Lopez sa Commission on Appointments. Ay kung talagang ilalaban ni Duterte si Gina Lopez, isang tawag niya lang yan sa mga senador at kongresista. Diba? Kaya lang, wala na. Napansin ni Gina Lopez, hindi na siya lulusot sa DNR, sa Commission on Appointments. Kasi si Duterte, inaano na siya, hindi na siya dinidipinsan. Ibig sabihin yan, hindi kayang banggain na ni Duterte yung mga mining companies. Yan ang malinaw dyan. Ano sa tingin nyo? Tama ba ako? Tama ba ako, mga kabunyog, mga kabayan? Hindi siya nakalusot sa Commission on Appointments. Pinapapunta tayo ni George sa US. Salamat, George. Yun, mga kabunyog, ang nangyari. Tanggal si Lopez kasi hindi siya ng Commission on Appointments. Bakit? Kasi nga, yung yabang ni Duterte na ipapasara ang mga mining companies, nung bandang huli, tumawag na sa kanya yung mga mining companies, Chinese na mga mining companies, mga Pilipino na mga mining companies, oligarko. Kaya anong nangyari kay Gina Lopez? Sinakripisyo. Tanggal na si Gina Lopez. Alam naman ni Gina Lopez yun na hindi na siya tinulungan ni Duterte. Si Duterte naman, hindi niya lang inamin siyempre yan, pero ang totoo, hindi niya kayang labanan. Manny Zamora, tama si Ligisnina Lorenzo. Tama daw tayo, sabi ni Norman Estrella. Yan ang nangyari dyan. Ngayon kay Marcos naman, ganyan din ang nangyayari dyan. Nakikita na yan ni PBBM, ni Marcos Jr., yung na yan, evils ng Pogo na yan. Nakikita niya na yan. Kaya lang, alam niya rin na napakaraming mga makapangyarihan. May malamang, may mga senador dyan, may gobernador dyan, may congressman dyan, may mayor dyan, may mga malalaking negosyante dyan na involved dyan sa mga Pogo na yan. Nanginginabang dyan sa mga Pogo na yan. Ang unang-una dyan, si Remulla pa lang. Ay, ang laki ng bili nung isla ni Remulla doon sa Cavite, di ba? Yung Island Cove. Shout out kay Nina Coronado sa Virginia, USA. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan ang nangyayari sa bansa natin. Kaya kung si Marcos Jr., total, inaaway niya na rin lang ang Duterte. Mahirap yung ginawa niya na yan. Nilabanan niya na sila Duterte. Mahirap yan. Di ituloy-tuloy niya na. Ituloy-tuloy niya na. Huwag niya nang isipin yung mga senador, gobernador, mayor, mga oligarko na nanginginabang dyan sa Pogo na yan. Huwag niya nang isipin yan. Ang isipin na ni Marcos yung ikabubuti ng bayan. Total, naman sus naman, ang mga ebidensya nito, res ipsa loquitur, ang tawag namin dyan. The thing speaks for itself. Kitang-kita na ang mga ebidensya. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.